Magandang umaga mga bata. Nandun naman tayo sa pag-aaral ng ating mother tongue based multilingual education. Nasa ikatlong quarter na tayo at ikalimang linggo. Okay, mga bata, handa na ba kayo? Ngayon, tayo ay makinig, manood at matuto. Handa na ang mga bata. Okay, ready? Sa umagang ito, ang ating aralin ay pagkuha ng impormasyong napakinggan at nabasa. At ang ating layunin ay nakapagbibigay ng interpretasyon sa mga grapikong larawan. MP1 SS-LLA-C-5.1. Tayo muna ngayon ay magbalik-aral. Higuhit ang masayang mukha kung magkasing kahulugan ang mga salita at malungkot naman kung hindi. Okay, number 1. Malaki, malawak. Ano ang inyong sagot? Ikalawa, masaya, maligaya. Ikatlo, maganda, masipag. Ikaapat, maputi, maitim. Ikalima, masarap, malinamnam. Okay, mga bata, tingnan nga natin ang sagot kung parehas tayo. Masaya, ikalawa ay masaya, ikatlo, malungkot, ikaapat, malungkot, ikalima ay masaya. Mahusay mga bata. Very good. Good job. Ngayon ay ating tuklasin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang pagkuha ng impormasyon mula sa kwentong napakinggan. Babasahin at tutukuyin natin ang detalye mula sa informational text tulad ng illustration at pictographs. Ayan. Alamin muna natin kung ano ang impormasyon. Ang impormasyon ay tumutukoy sa mahahalagang kaalaman o konsepto tungkol sa isang ganap na tao, bagay, lugar, pangyayari. Ang impormasyon din, ito rin ay mahalagang detalye na may batayan, kahulugan, at konteksto. Ngayon ay may tanong ako. Naranasan na nga bang makinig ng kwento, tula o awit? Natatandaan mo ba ang mga nilalaman nito? Paano nga ba natin makukuha ang mga impormasyon sa ating napakinggang kwento o nabasa? Ang pagkuha ng impormasyon mula sa pakikinig ay isang mahalagang kasanayan. Bilang bata ay mainam na matutuhan mo ito. Ilan sa impormasyong maaari mong makuha ay ang una ay ang pamagat o paksa. Sumunod ay ang mga pangalan. Katlo ay iba pang mahalagang detalye. Saan ba tayo makakakalap ng impormasyon? Ito ay makakalap natin sa pagbabasa ng mga aklat. At pwede ding sa pagbabasa ng dyaryo. Maaari ding sa panonood at pakikinig sa radyo at telebisyon.
Maaari rin sa pakikipag-usap. Maaari rin sa paggamit ng computer o cellphone o laptop. Maliban sa pakikinig, makakakuha ka rin ng kaalaman mula sa mga larawan o simbolo, illustrations at pictograph ang tawag dito. Ayan, katulad ng nakikita natin sa ating screen. Mga illustrations at pictograph. Meron ding mga simbolo at illustrations. At narito ang mga halimbawa. Do not pick the flowers, huwag pitasin ng mga bulaklak, bawal maglakad, bawal magkalat, at bawal mag-park. Narito ang mga halimbawa ng mga simbolo at illustrations. Kaya naman ay isunod natin ang pictograph. Narito ang isang halimbawa sa pamamagitan ng isang kwento. Makikinig tayo ha. Ang pamilya ni Mang Abner ay may alagang mga manok na pangitlogin. Araw-araw ay iniipon niya ang mga ito upang ibenta sa kanilang munting tindahan. Narito ang talaan ng nakukuha niyang itlog sa loob ng isang linggo. Atin itong pag-aaralan. Okay? Narito ang mga itlog, may pamagat. Ang pamagat ay bilang ng mga itlog na nakukuha araw-araw. Ayan, kapag linggo, ay nakikita natin ang mga itlog, ang bilang ng itlog. At meron tayong pananda sa ilalim. Ang isang itlog ay katumbas ng isang tray na itlog. O, sagutin natin ang mga tanong. Ano ang pamagat ng pictograph? Tama, ang pamagat ng pictograph ay bilang ng mga nakukuhang itlog araw-araw. Sumunod, ilang tray na itlog ang nakuha ni Mang Abner noong linggo? Balikan nyo nga at bilangin, ilan kaya? Ayan, 8 tray ng itlog ang nakuha noong linggo. Sumunod na tanong, tingnan nyo mabuti ang ating pictograph. Ilang tray ng itlog naman ang nakuha ni Mang Abner noong Miyerkules? Balikan nyo nga. Tingnan nga natin ilan ang itlog noong Miyerkules. Okay, tama. 6 na tray ng itlog ang nakuha noong Miyerkules. Sumunod na tanong. Ilang tray ng itlog naman ang nakuha niya noong Sabado? Balikan nyo nga ang pictograph. Okay, tama. 3 tray po ng itlog ang nakuha noong Sabado. Ayan. At ikalimang tanong, ilang itlog ang katumbas ng bawat itlog na nakaguhit? Ilan daw ba ang sabi dun sa legend natin? Bawat isang itlog ay may katumbas ng isang tray. Mahusay mga bata. Good job! Yan. Paano ngayon? Anong ibig sabihin ng pictograph? Ano nga ba ang pictograph? Ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan o simbolo upang ipakita ang impormasyon o datos katulad ng mga ipinakita ko kanina. Ayan, meron itong pamagat, meron itong mga datos, meron itong simbolo o pananda. Tignan mabuti. At narito, subukan na natin. Mayroon tayong sasagutan. Ang gawain isa ay ang panuto natin ay suriin at unawain ang pictograph. Sagutan ng mga katanungan sa ibaba. Tingnan mabuti. Okay? Narito ang mga katanungan.
Number 1, natanong ni teacher, anong flavor ng ice cream ang may maraming nakagusto? Ikalawa, ilang bata ang paborito ay langka? Ikatlo, gaano karami ang may paborito ng strawberry kaysa ube? Ika-4, ilang bata ang may nais ng strawberry at chocolate? Ika-5, anong flavor ang di gaanong nagustuhan ng mga bata? Okay, mga bata, kunin ang inyong mga notebook, kwaderno, at ito'y inyong sagutan. Yan kayo ng kaunting panahon, oras. At mahusay mga bata, salamat sa pagsagot. Ano ang dapat natin isa-isip? Makakakuha o makakakalap tayo ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga informational text tulad ng illustration o mga simbolo at pictographs katulad ng mga nakita natin kanina. At para naman sa ating pagtataya, pag-aralan ng pictograph na aking ipapakita at sagutin ng mga tanong. Ayan, pag-aralang mabuti, bilang ng mangga ng napitas ng magkakaibigan. Mayroong 4 na magkakaibigan. Si RJ, si Ray, si Kent, at si Alvin. At meron ding bilang ng mga mangga. At ang legend o panangga natin, ang isang drawing ng mangga ay nangangahulugan ng isang mangga. Okay, sagutan na natin. Ano ang pamagat ng pictograph? Tama, bilang ng mangga na napitas na magkakaibigan. Ikalawang tanong, ilan ang mangga ni Ray? Kaya, Ray. Tama, 6 ang mangga ni Ray. Tatlo. Ilan ang mangga ni Kent? Sagutin nyo nga. Okay, tama. 3 po ang mangga ni Kent. Ika-4, sino ang nakapitas ng pinakamaraming mangga? Ilan ito? Okay. Si RJ po ang nakapitas ng pinakamaraming mangga. 7 ang kanyang napitas. Okay, ilan lahat ang manggang napitas ng magkakaibigan? Isang mangga ang napitas ng magkakaibigan. Mahusay mga bata, sino ang nakalima sa atin? Salamat! Okay, ngayon para sa ating karagdagang gawain, pag-aralan ng pictograph at sagutin ng mga tanong. Ayan. Pakibasa, kailangan pagpatulong sa ating mga magulang. At narito ang drawing ng ating pictograph. Tignan mabuti. Sagutan ito sa inyong kwaderno o notebook. At narito din naman ang mga tanong. Itong balikan mamaya. At dyan nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong umaga sa Mother Tongue. Nawa ay naging maayos ang inyong pakikinig at panunood. Hanggang sa muli mga bata, paalam!